Sa buong kasaysayan, maraming lipunan ng tao ang nagpatupad ng parusang kamatayan sa mga kriminal para sa kanilang mga kasalanan. Noong panahon ng medieval, karaniwan ang parusang kamatayan para sa mga krimen na itinuturing natin ngayon na medyo walang mali siya, tulad ng panununog o panghuhuli ng mga hayop. Gayunpaman, ang ilang sinaunang lipunan ay kahalintulad ng sa atin, na naglalaan ng parusang kamatayan para lamang sa mga pinakamatinding krimen, tulad ng pagpatay o pagtataksil. Maaaring sabihin ng ilan na hindi talaga mahalaga kung paano pinapatay ang isang tao na nasa death row. Mayroon bang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng firing squads, gas chambers, o lethal injection? Hindi ba't lahat ng mga pamamaraang ito ay humahantong sa parehong resulta? Kapag isinasaalang-alang natin ang ilan sa mga kakaibang pamamaraan ng pagbitay noong sinaunang panahon, nagiging malinaw na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng makataong pagbitay at mga parusang kamatayan na halos sadistiko. Halimbawa, ang mga sinaunang Romano ay may iba't ibang napakabrutal na pamamaraan ng pagbitay, tulad ng pagpapako sa krus, pagbaon ng buhay, o pagtapon mula sa Tarpeian Rock. Marami sa mga pagbitay na ito ay itinuturing na anyo ng libangan na nagaganap sa harap ng mga nagsisigawang tao sa Colosseum. Ang ilang mga kriminal ay tinatahi pa sa mga sako, kasama ang mga unggoy, aso, ahas, at tandang bago itapon sa ilog. Sa ating generation, ginagamit natin ang mga klinikal, walang emosyon, at propesyonal na pamamaraan ng pagbitay. Ngunit ang mga pamamaraang ito ba ay talagang makatao? Batay sa pagbitay kay Joseph Wood, ang sagot sa tanong na iyon ay isang malakas na hindi. Isingit ko lang po, maraming pong salamat sa inyong walang sawang suporta at sa pag-subscribe sa aming channel. Ang inyong tiwala at pagsuporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang magpatuloy. Isang malaking shoutout sa inyong lahat, Christine Rojas, Loy Valiente, Eunice Estrada, Nita Castañeda, at Aurea Baca. Si Joseph Wood ay nahatulan ng pagbaril at pagpatay sa kanyang kasintahan at sa ama nito 25 years na ang nakalipas. Siya ay hinatulan ng kamatayan para sa mga krimeng ito, ngunit ang pagbitay kay Wood sa pamamagitan ng lethal injection ay hindi naganap ayon sa plano. Siya ay nagdusa ng halos 2 oras habang binibigyan ng kabuuang 15 lethal injections. Ito ay isa sa pinakamasamang halimbawa ng isang palpak na pagbitay sa kasaysayan at nagdulot ng malaking kontrobersya sa buong Estados Unidos. Ngunit bakit tumagal ng ganito katagal bago mamatay si Joseph Wood? Bakit hindi siya agad napatay ng lethal injection? Karapat-dapat ba talaga siya sa ganitong uri ng parusa sa simula pa lang? Ito ang ating aalamin. Si Joseph Rudolph Wood III ay ipinanganak noong December 6, 1958 sa Belton, Texas, at kalaunan ay nanirahan sa Pima County, Arizona. Walang gaanong nalalaman tungkol sa kanyang maagang buhay, ngunit sa isang punto, nagsimula siyang magkaroon ng relasyon sa isang babaeng nagngangalang Debbie Dietz. Ang on and off na relasyon na ito ay tumagal ng 5 taon, kung saan maraming beses silang naghiwalay. Mayroon ding maraming ulat ng karahasan sa tahanan na nag-udyok kay Dietz na kumuha ng protective order laban kay Joseph. Madalas magsuot ng sunglasses si Debbie upang itago ang mga pasa sa mata at mga hiwa sa mukha, na resulta ng mga pambubugbog ni Wood. Ayon sa mga dokumento ng korte, si Debbie ang talagang sumusuporta kay Wood sa pinansyal habang sila ay magkasamang naninirahan sa isang apartment. Sa kalaunan, nagpasya siyang tuluyan ng wakasan ng relasyon at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Pinagbawalan ng tatay ni Debbie si Joseph na bisitahin siya habang nagtatrabaho siya sa family body shop sa panahong ito. Ito ay nagpagalit kay Joseph at nangako siyang maghihigante. Noong August 7, 1989, pumasok si Wood sa body shop na pag-aari ng pamilya Dietz. Sa simula, sinubukan ng kapatid ni Debbie na pigilan siyang pumasok, ngunit itinulak siya ni Joseph at sa huli ay natagpuan si Jean, ang ama ni Debbie. Matyagang hinintay ni Joseph na matapos ni Jean ang kanyang tawag sa telepono bago siya barilin sa dibdib gamit ang isang Chapter 38 revolver. Pagkatapos ay binalingan niya si Debbie, hinawakan siya at binaril ng 2 beses.
Parehong namatay ang mga biktima dahil sa kanilang mga tama ng bala. Sinubukan ni Joseph na tumakas ngunit agad siyang nahuli ng mga pulis. Sa simula, sumunod siya sa kanilang mga utos at inilapag ang kanyang baril. Ngunit bigla siyang nagmadali upang kunin ang revolver sa sahig at itinutok ito sa mga pulis. Ito ay malamang na isang pagtatangka upang magpakamatay sa pamamagitan ng pulis. Si Joseph ay tinamaan ng maraming bala habang nagpaputok ang mga pulis. Ngunit sa kabila nito, nagawa niyang mabuhay matapos ang malawakang operasyon at hinarap ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Si Joseph Wood ay naharap sa maraming kaso, kabilang ang 2 bilang ng first-degree murder at 2 bilang ng aggravated assault dahil itinutok niya ang baril sa 2 pulis. Bagaman siya ay nakatanggap ng parusang pagkabilanggo ng 30 years para sa 2 bilang ng aggravated assault, siya ay hinatulan ng kamatayan para sa 2 pagpatay. Gayunpaman, siya ay gumugol ng mga dekada sa bilangguan bago siya aktwal na na-execute. Noong 2014, siya ay nagsampa ng aksyon upang humingi ng impormasyon tungkol sa tiyak na pamamaraan ng kanyang pagbitay na naka-schedule sa kalaunan ng taon na iyon. Ang mga abogado ni Joseph ay labis na nag-aalala tungkol sa eksaktong mga uri at kombinasyon ng mga gamot na maaaring gamitin. Ipinakita ng mga dokumento ng korte na ang pagsasampa na ito ay humantong sa malaking talakayan tungkol sa 2-drug protocol, ang eksaktong impormasyon ng tagagawa ng gamot at iba pang mga detalye. Ipinaglaban ng kanyang mga abogado na ang paglalantad ng mga pangalan ng mga tagagawa ng mga gamot na ginagamit sa lethal injections ay mahalaga sa mundo ng lethal injection. Sa nakalipas na 5 taon at sa mga palpak na pagbitay na may kinalaman sa mga gamot na pinag-uusapan. Ang mga palpak na pagbitay na tinutukoy ng mga abogado ni Wood ay may kinalaman sa 2 iba pang kriminal na binigyan ng parusang kamatayan noong taong iyon. Sila ay sina Dennis Maguire at Clayton Lockett. Ang pagbitay kay Maguire ay tumagal ng higit sa 25 minutes kung saan siya ay namimilipit at nagdurusa sa sakit habang gumagawa ng mga tunog na parang nabubulunan. Ang pagbitay ay dapat tumagal lamang ng 8 minuto. Si Lockett naman ay tumagal ng 43 minutes bago mamatay. Siya ay nagsasalita sa buong proseso, namimilipit din sa sakit, at sa isang punto ay sinubukan pang bumangon mula sa mesa ng bitayan. Siya ay dapat na walang malay sa buong proseso. Batay sa mga insidenteng ito, hindi nakakagulat na si Wood ay nagsampa ng mga kahilingan sa korte upang malaman ang higit pa tungkol sa mga gamot na gagamitin upang patayin siya. Walang nakakaalam na ang pagbitay kay Joseph ay tatagal ng mas mahaba kaysa alinman sa mga naunang insidente. Noong July 23, 2014, ang pagbitay kay Joseph Wood ay nagpatuloy ayon sa schedule. Nagpasya siyang huwag magkaroon ng espesyal na huling pagkain. Sa halip ay kumain ng kanyang normal na hapunan, kasama ang iba pang mga bilanggo. Ayon sa mga dokumento ng korte, kumain din siya ng 2 cookies bago ang kanyang pagbitay. Si Wood ay bibigyan ng kombinasyon ng 2 gamot, midazolam at isang painkiller na tinatawag na hydromorphone, ang eksaktong parehong mga gamot na ginamit sa palpak na pagbitay kay Dennis Maguire noong mas maaga sa taong iyon. Ito ang tanging pagkakataon na ang kombinasyon ng mga gamot na ito ay ginamit bago ang pagbitay kay Wood. Sa ganap na 1:52 p.m., nagsimula ang pagbitay. Ang reporter ng Arizona na si Michael Kiefer ay nasaksihan ang buong pagbitay. Sinabi niya na ang mga mata ni Wood ay naglilipat-lipat habang inilalagay ang IV line sa kanyang braso. Ang mga gamot ay na-inject at sa ganap na 1:57 p.m., siya ay walang malay. Gayunpaman, hindi inaasahang nagising si Wood makalipas ang 7 minuto, iniikot ang kanyang ulo at tumingin sa pamilya ng mga biktima na kanyang napatay. Ayon kay Kiefer, tila tumawa siya sa kanila bago sabihin ang kanyang huling mga salita. Sinabi niya na natagpuan niya si Jesus at umaasa siyang patawarin sila ng Panginoon. Isang chaplain ang nakaupo malapit, nagbibilang ng mga butil sa rosaryo at tahimik na nagdarasal. Sa kalaunan, tumigil ang pari sa pagdarasal at simpleng pinanood si Joseph na tila kumakalma. Para sa lahat, mukhang mamamatay na si Joseph, wala pang 8 minuto matapos pumasok ang mga gamot sa kanyang daluyan ng dugo.
ngunit hindi namatay si Wood. Sa halip, nagsimula siyang bumuka ang bibig na parang nahihirapang huminga. Iniulat ni Kiefer na siya ay humihinga, na parang isda sa lupa, gumagawa ng mga tunog na katulad ng kapag ang filter ng swimming pool ay nagsisimulang kumuha ng hangin. Sinabi ng reporter na ito na ang kamatayan ay parang sa pamamagitan ng apnea at nagsimula siyang bilangin ang mga hingal ni Joseph. Habang nagsusulat sa notepad, binilang ni Kiefer ang kabuuang 640 na beses na hingal sa susunod na 1.5 oras. Pagkatapos ay lumingon siya sa isa pang reporter at bumulong. Sa tingin ko hindi siya mamamatay. Sumagot ang isa pang reporter na sumasang-ayon. Sa mga eksenang nangyayari, desperadong naglalagay ng higit pang mga gamot sa daluyan ng dugo ni Joseph ang mga tauhan ng bilangguan. Sa huli ay binigyan siya ng kabuuang 15 magkakahiwalay na doses ng midazolam. Ang protocol ay nagsasaad na 1 doses lamang ang maaaring ibigay, ngunit ang malabong mga alituntunin ay nagpapahintulot ng karagdagang doses kung itinuturing na hindi sapat. Ang pagbitay ay tumagal ng napakatagal na ang mga abogado ni Wood ay lumabas ng silid, tumawag sa isang federal na hukom, at nagsagawa ng isang 30 minutes telephone call kung saan nakiusap silang huwag nang patayin ang kanilang kliyente. Sa wakas, sa ganap na 3:48 p.m., huminga si Joseph ng huling beses at idineklarang patay 1 minuto pagkatapos. Ang pagbitay ay tumagal ng halos 2 oras. Ngunit bakit tumagal ng ganito katagal bago mamatay si Joseph? Marahil ito ay isang kombinasyon ng maraming dahilan. Ngunit sa maikling sagot ay ang estado ng Arizona ay nagkamali sa pagbitay. Ang mahabang sagot ay mas komplikado. Ang mga estado na nagpapahintulot ng parusang kamatayan ay nahihirapan makuha ang kinakailangang mga gamot sa loob ng maraming taon. Sa mga kakulangan ay pinilit nilang subukan ang mga bagong opsyon at ito ay madalas na humahantong sa mga kaduda-dudang resulta. Maraming mga tagagawa sa Amerika at Europa na gumagawa ng pinakaangkop na mga gamot para sa mga pagbitay ay tumangging magbigay ng mga gamot na ito sa mga bilangguan dahil sa mga etikal na alalahanin. Ang mga isyong ito ay sa huli ay humantong sa Arizona na subukan ang midazolam, isang hindi maasahang gamot na may mahabang kasaysayan ng pagdudulot ng matagal na mga pagbitay. Ang Florida ay isa sa mga unang estado na gumamit ng gamot na ito at agad na naging malinaw na ang midazolam ay nagdudulot ng mga pagbitay na tumatagal ng mas mahaba kaysa sa inirerekomendang tagal na 8 hanggang 10 minuto. Sa kalaunan, inirekomenda ng Florida ang mga doses ng midazolam na 500 mg para sa mga pagbitay, ngunit si Joseph Wood ay binigyan lamang ng 50 mg bilang kanyang unang doses. Galit na galit ang pamilya ni Debbie at Eugene Dietz na ang media ay nakatuon sa pagkamatay ni Wood sa halip na sa mga biktima. Nang marinig na ang mga reporter ay naglalarawan sa kanyang pagbitay bilang masakit. Sumagot ang kapatid ni Debbie, "Hindi mo alam kung ano ang masakit. Masakit ay makita ang iyong ama at kapatid na nakahiga sa isang pool ng dugo. Iyon ang masakit. Karapat-dapat siya sa ganito." Mas naging simpatetiko ang estado. Inutusan ni Governor John Brewer ang isang kumpletong pagsusuri ng sistema ng pagbitay sa Arizona. Isang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Wood, pansamantalang itinigil ng Arizona ang lahat ng pagbitay upang suriin at pagbutihin ang mga pamamaraan nito. Ipinaglaban ng abogado ni Joseph na ang pagbitay ay kumakatawan sa isang paglabag sa konstitusyon dahil ito ay isang halimbawa ng malupit at hindi pangkaraniwang parusa. Sa kabila ng maraming magkakasalungat na report, iginiit ng direktor ng Department of Corrections ng Arizona at ng opisina ng Arizona Attorney General na namatay si Joseph ng mapayapa. Namatay ba si Joseph Wood sa isang makataong paraan? Sa katunayan, maaaring sabihin ng ilan na mas makatao sana na hayaan na lamang si Joseph na mamatay mula sa kanyang mga tama ng bala noong araw ng mga pagpatay. Bagaman ang mga doktor ay napilitang gamutin siya sa abot ng kanilang makakaya dahil sa mga pamantayan ng ethic at ang Hippocratic Oath. Ngunit paano naman ang firing squad o pagbibitay? Hindi ba't mas mabilis at mas madali ang mga pamamaraang ito kaysa sa 1-2 oras na masakit na karanasan?
Bakit pinapaboran ng Estados Unidos ang lethal injection kaysa sa iba pang mga pamamaraan ng pagbitay? Nagsimulang gumamit ng lethal injection ang mga estado noong 1980s dahil ito ay itinuturing na mas makatao. Siyempre, maraming tao ang magsasabi na ang parusang kamatayan mismo ay hindi makatao. Ang mga taong ito ay kasalukuyang nasa minorya, gayunpaman, dahil ang pinakabagong mga survey ay nagmumungkahi na 60% ng mga Amerikano ay pabor pa rin sa parusang kamatayan para sa mga nahatulan ng pagpatay. Ang pansamantalang pagtigil sa mga pagbitay, pagkatapos ng pagkamatay ni Wood, ay tumagal ng 8 taon sa Arizona. Gayunpaman, natapos ang pagtigil na ito noong May 11, 2022, nang si Clarence Dixon, isang nahatulang mamamatay tao, ang naging unang tao na humarap sa lethal injection sa Arizona mula noong palpak na pagbitay noong 2014.